pagdiriwang sa biblikal na Sabat ni Kristo ay nagsimula tayo sa 9th hour from 6 p.m. Ngayon po ay mag-3 p.m. na kung saan po ang ika-9th hour ay lalapat po sa eksaktong 3 p.m. At habang patuloy ang ating pong pag-aaral, hindi lang sa oras, hindi lang sa araw, na ito ay nasa ilalim ng 10 utos ng Diyos sa Exodus chapter 20, verse 8. At ito ay sinulat din ni Apostol Marcos in chapter 2, verse 27. Silipin natin yung sulat ni Apostol Marcos in chapter 2, verse 27. Sinabi niya sa kanila, gawa ang sabat ng tayo sa tao, at di ang tao nagtayo sa sabat. Yan. Yung pagkasulat po ay napakalinaw tungkol po sa Sabat na ito ay nasa ilalim ng 10 utos at mababasa natin sa chapter 20 verse 8. At dito naman sa binasa ngayon ni Sister Villa sa Marcos chapter 2 verse 27, malinaw na ginawa ang Sabat para sa tao. Yan. So meaning ang usaping seventh day or last day o seven church of Ages, seven trumpet, pagdating sa Biblia, ang dinidiin po dyan at ang nagdiin, walang iba ang Exodus chapter 20, verse 8. So ngayon po ay tatalakayin natin ang ilang bahagi sa buhay ng tao kung paano sila sa pasimula at tayo bago naging lingkod ng Diyos. At doon sa mga naglilingkod sa Diyos ay kailangan makita sa kanila, sa atin, yung transfiguration of Jesus Christ. At bukod doon, may mga precaution ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol po sa unity group, organizations, church, na ang bawat tao ay nakapattern doon sa larawan ng Diyos na nahayag sa ating panahon, kung paano ang isang tunay na Kristiyano o mananampalataya kay Kristo na sila ay hindi na lumakad doon sa pagiging hintil, sa pagiging tao, na ang tao po ay dinisign ng Diyos bilang tao, na ang tao ay punong-puno ng kahinaan. At yung pag-aaral po tungkol sa tao, may pagbabago na itinuturo ang Biblia. Katulad ng baguhin mo ang mindset sa isip mo, baguhin mo ang pagiging tao mo, na hindi ka manatili doon sa katulad ng isang tao na mahina, madaling matukso, madaling manghina, madaling matisod. At yung word na transfiguration, lahat ng pagtuturo po ay doon kinuha sa pag-transfigurate ni Christ sa kanyang time. And supposedly in our time, ang church, if we talk seventh day or Sabbath of Christ, tulad ng binanggit na scripture kanina, na ang Sabbath ginawa para sa tao. Now, if we talk Christians, ang lahat ng Christians nag-claim na lahat ng mga Christians talagang tao sila ng Diyos. Okay? At ang Christians, binigyan po ng napakalawak na tradisyon para po masaya ang mga Christian sa ibabaw ng daigdig na ito, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao, nagpatawad sa lahat ng tao. At pinakita ngayon ni Apostol Pablo, maging ni Apostol Juan,
ang past time or present time or sa mga darating na panahon, ang level ng bawat tao sa bawat pagtawag sa Diyos. Sapagkat ngayon, kung meron ng mga 10 years, 20 years ang isang Christian na naglilingkod sa Panginoon, very good. Pero kung meron pang mga beginners sa panahon natin ngayon, yung 20 years na naglilingkod sa Diyos, hindi niya pwedeng i-label ang kanyang sarili sa 20 below. Okay? At yung level ng tao sa paglilingkod sa Diyos, ipinakita, bago natin ipagpatuloy, na merong tatlong 42 tribes na nabihag magmula kay Abraham to David, David to Babylon, Babylon to Christ. Sa tatlong klaseng Christian sa panahon natin ngayon. So ito pang pagtatalakay natin, hindi upang i-disregards natin ang mga Christ believers, kundi i-encourage natin ang lahat ng mga believers in Christ na sa tulong ng Diyos, mabuksan ang ating puso't isip na ang Diyos ang maluwalhati, hindi ang ating sarili. So ipoprove natin sa mga scripture sa ating pag-aaral ngayon sa maikling oras ang ilang bahagi dito ngayon sa ating pag-aaral sa kahalagahan ng implementation ng 7th day. Kasi hindi lang po ang araw na merong 24 hours na sa panahon ngayon kay Christ, hindi na pinag-uusapan yung 24 hours, kundi ma-determine yung eksaktong araw at yung katuparan ng ginawa ang Sabat para sa tao. Okay. Dito makikita natin sa paliwanag ni Apostol Santiago in chapter 1, verse 12. Okay? Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya ay siya'y tatanggap ng puro ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Ibig sabihin yung word na being betrayed, no? Itong mga taong ito dumanas na. Kaya ang binanggit ko kanina, kung meron pang 1 year, 2 years ministry, hindi pa siya masyadong being betrayed. Pero kung meron siyang mga 5, 10, 15, 20 years, they are or ye are being betrayed. So ang sabi ng Diyos, mapalad ang mga tao na nagtitiis ng tukso. Okay. So dito po ipinakita ang kalagayan ng isang individual na tao. Babae at lalaki ang tungkol dito. So kinakailangan na makita ito ng lahat sapagkat ang tukso hindi pumipili ng pangit at maganda, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, kundi mostly ang tinitira sa tukso yung mga naglilingkod sa Diyos. Kaya mahirap magpanggap na Christian ka, born again ka, Christ believers ka, mahirap po magpanggap ng ganun sapagkat there is a temptation na mangyayari, especially na merong 10 years or more than 10 years sa paglilingkod sa Panginoon. So, i-emphasize lang po natin ito sa mga matagal na naglilingkod sa Panginoon. Okay. Sundan natin sa 1 John chapter 1, verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay sapat at panunsyan at tayo'y patatawarin sa ng kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kasalanan. Oh. Anong sabi? Tayo ay lilinisin sa lahat ng ating Paano kalinisin sa ating lahat ng kalikuan? Kung ang sabi ng scripture, yun. Ibig sabihin, ang pagkakasala ng tao, kaya po, in every church is nagkandak po ng counseling na hindi pwedeng basta-bastang i-baptize hanggat hindi maintindihan ng kaluluwa ang tungkol sa kalagahan ng paglilingkod sa Diyos.
sapagkat tuturuan ito paano humingi siya ng forgiveness sa Diyos from the past na meron siyang pagkakasala laban sa Diyos. At ipinakita din ng Scripture sa Galatia chapter 5, verse 19 hanggang ulay natin sa verse 21. 19. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga pagkakaan na ito'y kapit, karumihan, kahipuga, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang mga pagtataniman ng pagtatalo, mga paninipugo, mga pagtataalitan, mga pagkakampi, mga pagtapahagi, mga hidwang pananampalataya, hidwang, mga panagulian, mga paglalasing, mga kalayawan, mga tulad po tungkol sa mga bagay na ito ay ating pinagpauna. Paalala sa iyo, tulad sa aking pagpapaalam ng una sa inyo. Ang mga nagsisigawa ng gayon, bagay ay hindi magtutupatong sa tarian. Yan. So ito pong mga tinatawag na being betrayed. Ito po yung buhay natin at buhay ng maraming tao sa baguhan, sa mga datihan, at saka matatagal na at kinamatayan na ng marami. Okay. Ngayon, aalamin natin kung saan galing itong mga ito at anong meron ang direksyon nito na siyang buhay natin noon na dapat malaman ng mga bagong Christian sa panahon natin ngayon, lalo na yung matatagal na. Okay. Sapagkat ang panahon ng mga propeta, paglitaw ni Kristo, siya yung katuparan. So, hindi pwede si Christ makipag-compromise sa kanyang present time kung ano po ang galaw ng tao. Sapagkat alam niya, siya ang anak ng Diyos, siya ang larawan ng Diyos, at alam din niya, pinanganak siya ni Mary bilang tao, conceived by the Holy Spirit. Okay. So, bago ang transfiguration ng isang tao, physically, like Jesus Christ, alamin niya ito. Yung binasa natin from James chapter 1 and 1 John chapter 1 verse 9, Galatia chapter 5, 19, 21, sapagkat merong mga precaution na binigay ang Diyos kay Apostol Pablo na sa ating panahon. Kailangan po buong ingat ng lahat ng tao ang tungkol po sa paglilingkod sa Diyos. So, being betrayed, walang matuwid sa lahat ng kasala. Pinakita sa Scripture na mabasa natin ngayon kung saan ang direksyon nito. Revelation chapter 21, verse 8. 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi manampalataya, at sa mga katuklang-tuklang, at sa mga matay tao, at sa mga makikiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagtanda sa Diyos-Dutan, at sa lahat ng nasinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at atukli na siyang darawang. So, ang bahagi ng mga ito, being betrayed, yan ang buhay natin noon, kaya tinawag na Gentile. Ang bahagi nito ay sa dagat-dagatang apoy. Yan ang part nila. Yan ang part ng mga taong being betrayed. Kaya nga, ang binanggit ng Scripture, Isaiah chapter 1 verse 18, kasing pula man ng dugo ang kasalanan, kayang paputiin tulad ng nebe. Syndicate man, scammers, killers, lahat ng klaseng criminal na na-involve ang isang tao kapag siya naglingkod sa Panginoon, akwit siya sa pagkakasala. Pero hindi pa tapos doon, sapagkat kailangan makita sa isang tao yung transfigurate ng Panginoon na kung ito hindi ba maging katulad ng mga nagpanggap na Christian, pero ang kanilang galaw hindi talaga Christians. Okay. Tingnan natin sa Scripture. Yung binanggit ni Haring David sa chapter 41, verse 9.
Oo, ang aking kasama-samang kaibigan ay ang aking tiwalaan na kumain ng aking tinapay, nagtaas ang kanyang sakot laban sa akin. Yung bang kasama mong nag-coffee, okay? Kasama mong kumain sa restaurant, kasama mong nakipagkatuwaan, kasama mong kausap. Yung usapan sa labas, alam nyo, problemang malaki yon. Kaya pinagbabawal ang pakikipag-usap sa sanlibutan if you're a Christ believer. Sapagkat dito, na kahit kasama mong kumain sa lamisa, sa okasyon, sa sinabi ni Haring David, sa English Bible, tingnan natin. Bible, Psalms chapter 41, verse 9. Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel. Lifted up his heels against me. Yan na. So kapag leader ka ng church or may handle ka ng grupo, women's ministry, pastoral ministry, or pastoral associations, there is 2 or 3 a plan for betrayal on that group, on that church, on that your friends, and any friends, na gagawin talaga ito sapagkat from Revelation chapter 21 verse 8, binanggit kanina, ang direksyon nito sa dagat-dagatang apoy. Ilan yun? 7 klase yan. Being betrayed. 7 klase yan sa Revelation chapter 21 verse 8. So, tayo ngayon, being betrayed, we are in Christ. Magiging aware tayo doon sa mga betrayal system. Madalas nating masabi, di bale, hindi mo close yung ibang tao. Maging close mo dapat ang family mo. Ang barkada, pwede kang iwanan. Mabango ka lang kapag marami kang pera. Pero pag wala ka ng pera, ang barkada, iiwanan ka. At narinig ko yan, kahit sa lugar natin, nangyari yan sa buhay ng bawat nag-uusap ng mga naapektuhan ng ganun pong pagkakaibigan. At ako po, nakapag-witness dyan. Sapagkat buhay natin being betrayed, yan po ang ating nakikita sa daigdig. At ngayon, ipinakita po sa scripture dito sa Psalms chapter 55 verse 12. Sapagkat hindi kaaway ang dumuduhagi sa akin, akin yan sanang napata. Hindi rin ang nagtatanim sa akin ang mamalaki laban sa akin at tatago nga sana ako. Tuloy. Kundi ikaw, lalaki, kagaya ko, aking kasama at aking kaibigan talig. 14. Tayo ay maligaya ng papayuang magkakasama. Tayo lumalakad ng maglakbay sa bahay ng So from 5 years, 10 years, 15 years, 20 years in your ministry, in my ministry, your companionship like husband and wife, till death do us part. Sometimes nangyayari, hindi pa nga namatay yung babae, hindi pa namatay yung lalaki. At ang reason, under the law, they are committed sin. But under being betrayed, hindi alam ng tao. Sapagkat ang tao ngayon, hindi nakatingin doon sa sistema ng betrayal na minsan sa pag-uusap, yung pag-betrayal ng isang tao, na kahit 10 years, 15 years ka na naglingkod sa Panginoon, nabubuksan mo pa rin ang iyong bibig sa betrayal of any person. Ibig sabihin, yung panahon na nilagay po natin, no, from 10 to 15, 20 years sa ministry sa paglilingkod sa Diyos,
Kapag ang ating sarili, ang tao, ang sino mang religious person sa panahon natin, na may ganun pang katayuan sa paglalakad ngayon, until now, being betrayed. Hindi alam ng tao. Basta ang alam niya, I am baptized in the name of Jesus Christ. I am serving God in so many years. Pero dito sinabi ni King David, yung close niyang friends, yung kumpanyo niya, yung company niya, hindi galing sa laban, sabi niya, kundi itong mga naging kasama niya, kasalo sa pagkain, kasama niya, like Judas against Christ, si Judas ang pinakamahilig dumikit kay Christ sa panahon yun, physically. Subalit siyang nag-betray. At sino ang kasabot ni Judas? Leader ng mga pare. So, ibig sabihin, hindi po pangkaraniwan ang paglilingkod sa Diyos. Kaya sa panig po ng Islam, sa totoo lang, tatlong klaseng Christianity. Kaya pag sinabing Christian, tama yun ang inyong pagsusuri na kapag hindi namuhay ayon doon sa similarity ng Islam doctrine, talagang masabi niya, huwag na kayo mag-Christian, mag-Islam na lang kayo. Kaya sabi ko rin sa aming grupo, kung hindi nyo kaya ang perfect doctrine of our Lord Jesus Christ, balik na lang kayo sa Roman Catholic. Yan po ang aming payo. Pero ayaw naman ng tao. So kami, ipinagpatuloy namin yung aral na ito, ang tungkol po dito sa salitang being betrayed. Now, pagdating sa pagpaliwanag dito sa sulat ni King David, nagpaliwanag din po dito si Mateo chapter 10 verse 21. Ito po ang kanyang paliwanag dito. At ibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan. At ang ama sa ang kanyang anak at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang. At sila ay ipapapatay. Di ba? Nangyayari ngayon sa buong mundo natin yan. Ama laban sa anak, anak laban sa magulang. Church, family, group, nandoon yung pagkakanulo. Nandoon yung pagka-traidor. Ibig sabihin, instead mahal mo yung family, paglaban ka ng family, ingatan ka ng family, ang family pa mismo ang sisira sa iyo. Ang family pa mismo ang hindi magbigay ng paggalang sa iyo. Sa panahon natin ngayon, kung paano hindi nirespeto ni Judas ang larawan ng Diyos, ginawa ni Judas kay Christ, gagawin din ngayon ng mga tao spiritually. Kaya kapag merong leader, barangay, lungsod hanggang siyudad, at bawat leader sa buong daigdig na ito, tayong mga nasa ilalim ng anumang bansa, alamin natin to sapagkat meron talagang tao na gumagawa para i-betray ang sinumang tao. Even your family, even your friends, even your brothers and sisters in Christ. Bihira makita ito sa panahon natin. Ang tanong, sino kaya ang hindi na pwedeng mag-betray? Because we are human, we are servants of the Lord. At ang buong mundo, sabi ni Apostol Pablo, ay nasakop na ng kabulukan. Ibig sabihin, look at your left side and right side, front side and back your side, sapagkat hindi natin alam ang iyong kaibigan, iyong kasama sa family, iyong kapitbahay, iyong anak, iyong pinsan, iyong manugang, iyong hipag. Hindi mo alam kung anong klaseng pagbe-betray na gagawin sa iyo sapagkat pwede kang gamitin, pwede akong gamitin, pwede gamitin ng sinuman para i-betray ang mula sa Diyos. Okay. Dito po, ipinakita din ng scripture at sumulat din po si Apostol Lucas in chapter 22, verse 22. Ganun din po, verse and chapter. Sapagkat ang anak ng tao na ay laos, ayon kay
Hmm. Katakwat sa aban yaong ng kanon. Hmm. Dito ipinakita po, okay, yung pinagkanulo at yung nagkanulo. Tanong, saan ang gusto ng tao? Magkanulo o ipagkanulo? Hindi pwedeng hindi ka mamili. Magkanulo. Magkanulo. Pag ikaw ipagkanulo, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-react like Jesus Christ. Pero yung nagkanulo, like Judas, sabi ni Christ, mabuti pa sa taong hindi pinanganak. Now, so being betrayed, except Jesus Christ, tayong pinanganak ng ating mga magulang, we are being betrayed. As a Gentile before, walang tipon, walang Diyos, walang pag-asa, di ka bahagi sa bansang Israel. Through Jesus Christ, sinisikap natin na makalabas tayo as a being betrayed. Na nung lumabas tayo, nakita natin ang paglilingkod sa Diyos, ang tama at mali. At ilang church ang pinanggagalingan natin at ilang mga leader, mga preacher, mga pastor na encounter natin, marami tayong nasabi. Bakit yung pastor na yan iba sa galaw ni Kristo? Bakit yung preacher na yan iba ang turo sa turo ni Kristo? Bakit yung tagapagturo na yan memorize ang Biblia? Bakit taliwas doon sa aral ni Kristo? So hindi lang libo, kundi milyong mga tao ang nakatuklas dito. Ngayon, ipinakita po dito sa time natin sa pagka thousands of years, sino-sino ang nagsabuatan sa panahon ngayon na gumagawa nito? Actually, hindi lang Islam, hindi lang Buddhist, hindi lang ang ibang mga religious group, Taoism, Hinduism, kundi pati Christian. Biro nyo, itinuturo po ang tungkol sa pagbabago ng tao sa Diyos. Binigyan ng tradition ng tao every year. Sino ang nasa patwalk sa kalye pagdating ng tradition na nagiinuman? Di ba mga Christians? Ito bang mga Christians meron ng 5 years, 10 years? Yung iba tumanda na nga, Christians eh. Pag tinignan mo ang birth certificate, nakalagay doon Christians. So pag tinignan mo pagdating sa tradition segment, lahat ng Christians nasa kalye. Walang tayong pakialam sa pagkapira nila yun. Pero hindi yan turo ng Diyos. So makikita mo pagdating ng tradition segment, ang Christians nakikompromise. Subalit sabi ng Scripture, Romans chapter 5 verse 11. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. Datapwat, sinusugatan ko nga kayo, na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapapiapid o masakim, o mananamba sa Diyusan, o mapagtungayaw, o manlalatis, o manlulubig, na kayo'y huwag man lamang kayo magsalo. Now, tumingin tayo sa buong palibot, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong mundo. Gamit ang Facebook at YouTube. Sa daming magagaling na tagapagturo. Anong diniin ng Scripture? Huwag. Bakit gagawin natin kung sinabing huwag? But now I have written unto you not to keep company. Sino ang dapat magpakisamahan? Basa. 11. 11. Datapwat sinusulatan mo ko nga kayo, na huwag kayong makisama sa kaninumang tinawag ng kapatid. Kanino mang
tinawag na kapatid. Kapatid sa religion na ito. Kapatid sa laman. Kapatid sa second brother. Kapatid sa nanay. Kapatid sa tatay. Hindi lang sa religious. So dahil nga kamag-anak, dahil nga pinsan, dahil nga manugang, dahil nga kapatid, dahil nga hipag, sinira itong talatang ito. Beloved, I have written unto you not to keep company. Huwag makisama sa nasabing kapatid. Anong klaseng kapatid yon? Una, Kung siya ay mapakiapid, bumasakit, halimbawa, spiritually, sabi ni Paul in chapter 5, 1 Corinthians, ang pakikiapid na tinutukoy niya, hindi physical, kundi spiritual. Kung ang taong yun ay nakiapid sa aral ng sanlibutan at nakisama ka sa kanya, you are committed and connected to join them just like a kind of being betrayed. Anong klaseng taong yun? Kapid? Tuloy. masakit, Masakim? Ano ba yung masakim? Di ba yung masakim maramot? Yung masakim kasi walang galang sa magulang. Walang galang sa kapitbahay. Walang galang sa leader. Walang galang sa kapwa naglilingkod sa Diyos. Yung hipag mo, walang galang sa manugang, walang galang sa nanay, walang galang sa tatay. Biro mo mga leader ng churches minumura. Biro mo mga naglilingkod sa Diyos minumura. Hindi niya alam yung ginawa niya being betrayed and betrayal. At hindi sila pwedeng tawagin na mananagumpay doon sa scripture na binasa kanina sapagkat ang lahat ng dumanas noon kailangan niyang malagpasan yun, yung pagtitiis na yun. They are persecuting buhay, karapatan, property, karangalan. Pag dinanas mo yun, you are being betrayed, but you need to pass. Huwag mong kalabanin yun. Sapagkat ang lahat kailangang danasin yun because we are being betrayed from the past. At ngayon, kapag nakalampas ka na, hindi ka na pwedeng makijoin sa klaseng mga taong yan. Even your sons and daughters. Literally. Sabi ni Mary kay Christ, ubos na yung anak. Sabi ni Kristo, anong pakialam ko sa babae? Sabi ng mga tao, walang galang si Kristo. Si Christ nagsalita spiritually, not literally. Sa time natin, if we talk perfect salvation and redemption through Jesus Christ as a Christ believers under Jesus Christ government, this conspiracy in our time, we must stop. Sapagkat anytime, ang judgment ng Diyos, ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos, hindi pwedeng kontrolin even in any president in every nation. Walang nakagalam. So bago dumating ang panahon ng ating pong pagtanda ng husto, titiyakin natin ang ating human mindset kung ito'y nakakonected sa transfiguration of our Lord Jesus Christ. So bago natin puntahan yon, puntahan natin ang paliwanag ni Propeta Daniel in chapter 6, verse 4. Tungkol po sa sistema ng conspiracy as a being betrayed. nang magkagayon ang mga pangulo at ang mga satrapa ay magsisihanap ng maitutumpong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit, hindi sila nakagsumpong ng anumang kadahilanan na kinakukulangan man. Palibhasa tapat siya, walang anumang kamalian, di kakulangan na natutupan. Yun. Kanina po, yung sulat ni Apostol Pablo sa Corinto at sa ating panahon, sinusulatan ko nga kayo
na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. No, 2015 or 13, di ako nagkamali, may isang church na pinuntahan namin na yung church na ito ay Christians. Nung pinipilit ko ang sarili na makijoin sa grupo, ngunit yung karamihan sa grupo, ang aral po ay aral ng hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. Pilit kong idindildil ang sarili ko na makijoin sa pastoral group. Pero pilit naman ako ng Diyos na hinahatak. May church na naging kaibigan kong isang pastor. Pilit kong ididikit aking sarili sapagkat may utos ang Diyos na mag-ibigan kayo sa isa't isa para hindi makita ng sanlibutan na kayo ay labag sa kalooban ng Diyos. Kailangan ipakita niyo ang pag-ibig para makita ng sanlibutan na kayo nga ilingkod ng Diyos. Okay, dinidikit ko ang sarili ko sa mga pastors. Sabi ng mga pastors, okay, kayo yung main church namin. Sabi ko, hindi. Hindi kami ang main church. Ang main church, Mateo 16:18. Yan ang umbrella natin. So, paano yan? Magtrabaho ka sa Panginoon, magtulong-tulong tayo. Pilit kong ididikit na aking sarili, ngunit inilabas ako, pilit ng Diyos sapagkat, based on the scripture, hindi pwede kapag nabilong ka at nakalabas ka na sa sistema at hindi ka na nakisama sa mga taong ito, hindi ka na pwedeng makijoin sa conspiracy system. Gusto mo man, pero ayaw na ng Diyos. So kapag nakita mo na yun, huwag mo nang sundan. Huwag mo nang pilitin. Huwag mo nang sikapin na iralin yun. Sapagkat ang galit ng Diyos, mga kapatid, hindi kayang kontrolin ng lahat ng weapons sa buong daigdig na ito. Mabuti pa nga ngayon, kapag sinalakay ang Ukraine ng Russia, yung iba na nakikita ng drone, napatigil nila sapagkat ang weapon pwedeng pigilan sa pamagitan ng kanilang mga laser para doon pa lang sasabog na sa hangin, hindi na makarating sa lupa. Pero ang galit ng Diyos walang makapagpigil. Ang puot ng Diyos walang makapagpigil. Yung minsan nga lang hindi ka makahinga ng 5 seconds, halos lahat ng Diyos tawagin mo. Merong isang lugar na merong kinikilalang merong nagmilagro. Pag tinatanong mo yung dumadaong doon sa lugar na yon, taga saan po kayo? Taga ganitong lugar. Kung iisipin mo parang Caloocan, taga San Pedro, Laguna. Dadayo lang para lang doon sa milagro na sinasabi. Now, pinakita ni Christ sa time niya na kahit si Judas, siyang tumawag, nung nag-betrayed sa kanya, hindi niya binigyan ng honor si Judas. Sa time natin, bilang tao, kapag ang conspiracy system, hindi tayo titigil dito at lalong nakipag-communicate ang tao, dito po sa paliwanag ni Apostol Pablo in chapter 5 na binasa kanina. Una, sabi dito, datapwat sinusulatan nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw, manglalasing, manlulupig, na gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Kainan, merienda, bigyan ka ng pagkain, kung pwede lang, nasa atin yan.
Ngayon kahit anak mo yan, pinsan ka mag-anak, manugang hipag. For me, based on the scripture, be not. Eh kung ang isang believers hindi nakikompromise sa aral ng Diyos, kahit bigyan ka ng isang kumo lang na bigas, ang sarap sa ingin yan. Eh kung bibigyan ka ng dinurado, isang sakong kilo, pero yung nagbigay sa iyo, mananamba sa Diyos-Diyosan, kung hindi lang masama, balik mo na lang. Ang reason natin mahirap, sayang pastor eh. Bigas na yan, babalik mo. Kaya prayer ko sa Panginoon, huwag na mangyari. Sayang ang sacrifice, 15 years and 20 years, makijoin lang tayo. Although, hindi pare-parehas ang pananampalataya ng isang tao. Pero, if we talk the group of Jesus Christ, isa lang yung gumagawa nito. At sa ating panahon, in how many thousands of churches today, thousands of people who are doing to betrayal somebody, even in any doctrines. Sapagkat dito po, yung binanggit sa Scripture, in mga, but now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother for a fornicator, or covetous, or idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. With such an one, no, not to eat. Tanong, sinong magkasunod yan? Sabi ng isang kaibigan kong Pastor, yung aral na tinuturo mo,agamat mula sa Biblia, sa ngayon hindi ko kayang sundan. Bakit? Eh kasi po, marami akong magiging kalaban sa loob ng church. Sino? Kapatid mo, nanay mo, ka-church mo. Opo. Hindi pa inabot sa taon, patay. Kano lang edad nun? 45? 50? Ano, lahat tayo babalik sa alikabok. Pero those are rejected. This kind of conspiracy na yung aral nito kapag ito ini-ignore ng tao laban sa Diyos, bilang na lang ang araw ng isang tao. Pero yung kamatayan ng isang taong yon hindi mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Why? Sumama, nakisama, nakiisa, nakijoin, tumanggap. Katulad ng ating ginawa ngayon, aming ginagawa as a servants of the Lord. Bakit kailangan kong sabihin? Sapagkat hindi namin ginagawa sa tulong ng Diyos. Bakit kailangan kong sabihin? Sapagkat kailangan sabihin sa lahat ng tao sapagkat marami ngayon nakisama na bawal na itinakda ng Biblia. Ano yun? Idolater, railer, drunkard, extortioner. Sabi ng kaibigan ko, weekly, isang van mga pare, andito sa Mabini, yung sikat na inuman dyan. Dating ng linggo, nagmisa. Ito namang mga believers in Christ, kawawa, ampo sa Ginoo. Kasi may Ginoo eh. Tapos yung nagturo sa kanila, biktima ng covetousness, biktima ng drunkard. Tayo walang kaalam-alam. Ang reason natin bahala sila, silang magkasala. Alam mong katotohanan, bakit? Kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Simple lang sa ating panahon. Naging magulang tayo, di ba?
Pag ang anak nagkasala, anong ginagawa natin? Di ba dinidisiplina? Pinapalo? Bakit? Hindi ibig sabihin, mahal mo yun para i-disiplina. Sa ating panahon, we are 80, 90, di na pwedeng paluin literal sapagkat tayo ay matatanda na. But spiritually, kailangan natin ang palo mula sa Panginoon. Kailangan ng bansang Pilipinas, kailangan ang buong mundo ng palo mula sa Diyos. Kaya ngayon, makikita natin ang sistema ng takbo ng ating pong ekonomiya, ng ating politika. Hindi na maitago ang kaso ng isang presidente sa isang nasyon at in-execute ng Amerika para po i-handle at ipakita sa buong mundo, bawal yan. Sa ating panahon, kung wala tayong pakialam sa sistema ng daigdig na ito, ang family mo lang, ang pagkatao mo lang, ang pinsan, kamag-anak mo lang, you need to rest. Hindi na kailangan ng Diyos ang tao sa panahon ngayon kung wala siyang pakialam sa ibabaw ng daigdig na ito. Sapagkat ang sistema na ipinakita ng conspiracy, hindi na po pang barangay, kundi pang international na. Ipinakita po dito sa 2 King. Okay. 2 King, chapter 12, verse 20. Ito pong pagkasabi sa Biblia. 2 King, chapter 12, verse 20. At ang kanyang mga lingkod ay nagsibangon at nagsipagbansa at sinaktan kay Juan sa bahay ni Melo sa daan ng palusong sa Sira. Di ba sa batas niya yun? Ikaw, presidente ng Pilipinas, lahat ng nasasakupan, sunod sa'yo. Hindi ka pwedeng kontrahin sapagkat elected ka ng bansa, ng tao. Eh, kung sinong sumuway sa'yo under the law, hulihin ka, disiplinahin ka. Yan, pag hinuli ka, sasabihin mo, nasaan yung batas para sa akin? Yes, may batas. Ang tanong, ito bang nag-handle ng batas, pinairal ba ang batas? Meron tayong local and international. Anong naging function ng local international? Bakit nagkaroon ng crisis ngayon sa batas? Ibig sabihin po, mula siguro nung pinanganak ako sa time ko, since 1970, marami nang hindi nagpapairal ng batas. Kaya ngayon nagkaroon ng crisis internationally ang tungkol sa batas. Dahil ang batas po, hindi na po ginagalang ng mga tao. At tayong may pamilya na mismong mga anak, kamag-anak, pinsan, kapitbahay, hindi na gumagalang sa batas. At mismo din ngayon ang mga churches, especially mga independent churches, pag tinanong mo, kayo ba'y registered? Hindi po. Bakit? Hindi naman nagpa-register si Kristo. Eh wala pa namang registration sa panahon niya. Sabi ng Romans chapter 13 verse 1, walang kapangyarihan na mula sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng independent, puro mga kolorom. Pag tiningnan mo sa pulpito, pag nagturo, halos mababasag ang pulpito. Pag tiningnan mo sa illegality, hindi registered. Merong isang international group na hindi registered. Ang reason, kasi daw hindi naman kailangan ang license para maglingkod ka sa Diyos. Pero under Romans chapter 13 verse 1, walang kapangyarihan mula sa Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng takot, magpasakop ka sa may kapangyarihan. Mostly in thousands of independent churches hindi nagpa-rehistro. Meron namang iba, nagpagamit ng license at yung license na ginamit, na pinagamit, hindi rin alam yung nagpagamit at hindi rin alam yung nagamit. Sapagkat pag pinahiram mo ang license, dapat yung may-ari ng license, meron siyang secondary license yung supporting para sa transparency. Ang problema, wala, hindi alam. Parang gumamit ng itak, hindi alam kung anong gagawin. Turo sa pulpito, hindi alam kung saan ang direksyon. Sapagkat they are doing conspiracy against the system of God, against the Word of God, because they are fornicator. Even literal and spiritual. Dami kong nakausap, mga English speaking pa. Sinong leader nyo? International, kano?
Okay. May license kayo? Wala. Hindi kailangan ng license, Pastor. Si Kristo walang license. Tama sa panahon ni Christ. Sa panahon natin, kailangan tayong magpasakop based on Romans chapter 13. Ngayon, kayo namang may mga rehistro, katulad natin, pahiram ng registration, siguro napaka-OP natin magpahiram. Pero sa gusto lang. Para hindi na maghirap pumila dyan sa Security and Exchange Commission. Kung wala namang business. Pero yung iba, ayaw talaga. Meron namang iba mahilig sa hiram. Sabi naman ng isang pastor, sino yung mga incorporator nyo? Mga lasinggo yata yun eh. Yung pumirma dyan, mga lasinggo. Yung board nyo, ano ba yung mga board nyo? Totoo ba yan? Sabi ko, alam yata yung mga board ko na, alam ba niya na binago o hindi ang mga board? Kayo, merong lisensya, hindi na kailangan yan. Kita mo. So, yung lawak ng conspiracy, being a betrayal, hindi mo maituring na ito ay lumabas na sa sistema ng sanlibutan. Sapat kayo na, yung binasa kayo na sa Romans chapter 5, verse 11, magkasabi, or a drunkard, or an extortioner. Yung extortioner, ano sa Tagalog? Extortioner. Sabi ng isang pastor, pag kayo ang naging membro ko, lahat ng tithes nyo akin. Nagulat ako nung sinumbong sa akin. Sabi ko, nangyari sa taong yan. O sige, gusto ko, doon na lang kayo. Ayaw namin, sabi no. Isang kausap ko. Ba't ayaw mo? Magaling sa pulpito eh, bla bla bla, etc. Ano sana. Pati langaw, lilipad pagka narinig yung boses eh. Pag ako'y pastor nyo, akin lahat ng tithes nyo. Sabi ko, kawawa naman mga followers dito. Saan mapunta yung tithes? Sabi ng scripture, yung 90 sa congregation, yung 10% sa leader. Ngayon, iba na. Pag nilagay mo sa box, lahat ng laman yan sa leader na. Kaya merong nag-criticize na ang mga pastor mukhang ikapo. Okay? Sa amin po, hindi kami nagpa-iral niyan. No? 10% lang. Ang 100, 10 lang ang kukunin niya. Yung 90, iyan po ang gagamitin sa ministry. Ngayon, kung meron kang 90 billion, hindi iyo yan. Congregation yan. Ngayon, pag tinignan mo sa bangko, sinong nakapangalan? Leader. Property, leader. Restaurant, leader. Pag-aari ng mga property, sasakyan, leader. O nasaan para sa congregation? Di ba panloloko? Ngayon, maraming churches, mga independent churches, ganon ang ginagawa. Anong tawag niya? The conspiracy. Pinagbabawal na huwag nang makisama sa mga ganong klaseng tao. Ano pa ang paliwanag ni Apostol Mateo sa Mateo chapter 12 verse 14? Mateo chapter 12 verse 14. 14. Datapwat nagsialita ng Pariseo at tulong dapat sa kanya kung paano siya may papupusa nila. Yan. Di ba nagtagumpay sila through Judas? Sa ating panahon, hindi nila pwedeng patayin na ang Panginoon sapagkat siya ay Espiritu na. Ang papatayin nila ngayon, yung aral. Isisilid ang aral sa puso't isip ng tao from 15th, 21st century para dungisan ang ating mindset as a Christ believers para pasundin tayo sa sistema ng mga extortioner.
Di ba ang extortion may kayo may impyerno, kayo maling-aral, kayo magpaglilingkod sa Diyos. Maraming extortion. Now, ang scripture, yung being betrayed as a sinners before, in our time, pinaiingat tayo doon sa sistema ng conspiracy. Yung sa buwatan. Okay? Yung kausap ni Judas